Kumpiyansa ang Malacanang sa naging hakbang nito na i-turnover sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng palasyo, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Solicitor General Menardo Guevara. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Iginagalang ng palasyo ang pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa mismong ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos ang nangunguna rito. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi nito na hindi raw tutol ang Pangulo sa mga ganitong pagdinig. Patunay lamang ito na handa ang gobyerno na tumugon sa anumang tanong ng mga kinauukulan. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabing walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. Muli ring binigyang diin ng palasyo na kumpiyansa ito na alinsunod sa batas ang naging hakbang ng administrasyon na i-turn over ang dating Pangulo sa ICC. At hindi nila ito nangangahulugan na pagpayag ito ng Pilipinas na maging probinsya o mapa sa ilalim ng anumang bansa. Bagay na ipinapahiwatig daw ng pamahalaan matapos isuko ang dating Pangulo sa ICC ayon kay Senator Amy Marcos. Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Sa naging pahayag naman ni Senator Bato de la Rosa na magtataguan niya ito sakaling lumabas ang arrest warrant laban sa kanya, tanong ng palasyo, ito raw ba ang nais ipakitang ehemplo ng mismong dating pinuno ng PNP sa mga kapulisan ngayon at sa taong bayan? Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Nakausap na rin daw ng Pangulo si Solgen Menardo Guevara kasunod ng naging hakbang ng OSG na hindi katawanin ng pamahalaan sa writ of habeas corpus petition ng mga anak ng dating Pangulo. Kumpiyansa pa rin daw ang punong ehekutibo sa Solgen. Sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya.